Maligayang linggo sa inyong lahat, aking mga kasama sa ating pagpapatuloy ng ating social media apostolate. Ang title ay Lags. Maraming salamat sa inyong pagtatangkilik ng ating Facebook page na Lags. At sana kahit ng kaunti ay natulungan kayo, lalo na sa inyong paglago sa buhay pananampalataya. Mga kapatid, ngayon nasa unang linggo na ng Adbyento. Sa nakarang linggo, pagdiriwan natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, hudyat ng pagkatapos ng liturgical year. At itong unang linggo ng Adbyento ay pagsisimula ng kalendaryong pagliturhiya ng ating simbahan. Kaya inayahan ko kayo na samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, December 1, 2024. Ang ating Ebanghelyo po ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 21, verses 25 to 28, then verses 34 to 36. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag maggumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Sumuli, magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Sa unang linggong ito ng Adbyento, mayroon tayo mga mapapansin katulad ng kulay na violet na kung saan ipinapalala sa atin sa panahon ng Adbyento ang paghahanda ng ating sarili sa magitan ng pagpipinitensya, no? Ito ay may kinalaman sa pagbabalik loob sa Panginoon. Napakahalaga ang paglilinis ng ating kalooban. Napakahalaga ang paggawa ng mga sakripisyo bilang pagpapahayag ng ating pagsisisi ng ating mga kasalanan, sapagkat alam natin na kasalanan ay hadlang sa pagiging handa sa ating pagharap sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga sa panahon ng Adbyento ang pangungumpisal. Pangalawa na ating mga pansin rin sa panahon ng Adbyento ang presensya ng tinatawag na corona ng Adbyento o Advent Wreath. Ito ay isang simbolo na may ipinapalala sa atin na mensahe, simbolo na mayroong ipinapahayag. Halimbawa, ang corona, siyempre pag corona, hugis bilog na sinasabi sa atin na ang
ating inaantay na Diyos na siyang darating ay Diyos na walang simula at walang katapusan. Then, yung kulay hugis ay nababalutan ng kulay green o kulay berde. Ano nga ba ang sinasabi ng kulay berde? Siyempre, pag berde may nakikita natin sa paligid, pag may kulay green, nangangahulog ito ng buhay, life. So ang Diyos na pinagmumulan ng buhay, inaasahan tayo na nag-aantay sa kanyang pagdating, na buhay ang ating kalooban. There must be life in us as we prepare ourselves for the coming of the Lord, for the coming of Jesus. Then there is also the 4 candles, no, 4 na kandila na sinasabi sa atin na mayroong 4 na linggo ng Adbyento, 4 na linggo. So itong linggo ngayon, December 1, ay unang linggo ng Adbyento. So before tayo ay mag-celebrate ng Christmas, mayroong 4 na linggo ng Adbyento. So bawat linggo, mayroong isang kandila na sisindihan. So itong unang linggo ng Adbyento, unang kandila ang sisindihan. Ibig sabihin na tayo ay nasa unang linggo ng Adbyento. Ang kulay violet. Ano nga ba ibig sabihin ng Adbyento, mga kapatid? Ang Adbyento ay mula sa Latin na salita na Adventus. Ibig sabihin ang pagdating, the coming. At sino nga ba ang darating? Ang darating ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang unang pagdating ay nangyari na 2,000 years ago, na kung saan ipinagdiriwang natin ang Pasko ng pagsila ng ating Panginoon. Ipinahayag ng mga propeta na ang Mesiyas, ang tagapagligtas ay dumating. At dumating na nga, na kung saan ang siyang dahilan ng ating pagdiriwang tuwing December 25 ang pagsilang ng ating Panginoon. Ang ikalawang pagdating ay ang pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. Ito yung isang napakahalagang paalala sa atin na dapat natin paghandaan, sapagkat ang pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon ay ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. Walang nakakaalam kung kailan muli darating ang ating Panginoon. Kaya ang ating ebanghelyo kay medyo nakakatakot, no? Napakinggan natin makakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, sa mga bituin lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin. So tumutukoy sa pagwawakas, no, na sinasabi sa atin ang lahat ay magkakaroon ng katapusan, maging ang mundo na siyang nilikha ng Diyos ay magkakaroon ng katapusan. Napakahalaga na maging handa tayo ng ating mga sarili. May dalawang uri ng paghahanda. Ang isang paghahanda ay paghahanda na walang ginagawa, passive waiting, no? Passive, walang ginagawa. Kaya sinasabi ni Kristo, no? Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. So yung pagiging passive, parang walang pakialam, no? So, parang walang pakialam sa panawagan, sa mga paalala, no? Yung iniintindi lang yung mga gustong gawin araw-araw.
walang pakialam sa sinasabi sa atin ng Panginoon. So yung passive na paghahanda. Subalit ang napakahalagang dapat natin na gagawin ay yung tinatawag na aktibong paghahanda. Aktibong paghahanda sa papaanong paraan. Sa pambiento, inasahan tayo na magkaroon ng panahon ng pagdarasal, no? Paigtingin natin ang ating buhay, panalangin. Sapagkat kung wala tayong buhay panalangin, paano natin makikita ang ating pangangailangan ng pagsisisi o pagbabalik loob sa Diyos? There is no such thing as true conversion kung wala tayong buhay panalangin, no? Ang totoong pagbabalik loob ay nangyayari lamang sa konteksto ng ating buhay panalangin, no? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, nakikita natin ang pangailangan ng ating pagbabalik loob sa Diyos. At maliban sa pagpapaigting ng ating buhay spiritual sa pamamagitan ng pagdarasal, yung ating mga kawang gawa, no? Na dapat nating bigyan ng pansin, no? Acts of mercy, no? At iba pang mga pamamaraan. Siyempre, ang ating pag-isimba, ano pa ikilahok natin, lalo na sa araw ng linggo. Paano natin mahanda ating sarili ng lubusan o paano natin magkakaroon tayo ng tunay paghahanda, maging makabuluhan ang ating paghahanda para sa Pasko kung ang ating paghahanda ay naroon lamang sa mga panlabas na paghahanda. Alalahanin natin na ang Panginoon ay isinilang na sa sabsaban, no? Tuwing Christmas, we are reminded that the Lord, ang Diyos ay gusto niyang isilang sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Ang tanong, handa ba tayo na pumasok ang Diyos sa buhay natin, na siya'y isilang sa ating buhay, no? Na siya ay ipanganak sa ating buhay. We are expected to give birth to Jesus in our life. So let us make our preparation more meaningful, no? More fruitful. Sa pamamagitan nitong ating ginagawa taon-taon, isigurado na ito ay maging isang paraan na magigihanda rin tayo sa pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon. Sa dulo ng ating Ebanghelyo, sinabi rito, no? Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So napakahalaga ang pagiging responsable. Siguro sa nakikita natin sa ating paligid na parang Pasko na, no? Nariyan yung mga decorations, even in the cities, no? Makikita natin napakaganda ng mga ilaw, maging sa mall, kaya siguro sa mga kanya-kanyang tahanan, may mga Christmas decoration na. Sana ay duman tayo sa proseso ng paghahanda. Let us not jump immediately to Christmas, no? Tumalon kagad sa Christmas, no? Na wala tayong ginagawa na tamang proseso paghahanda. Bago dumating Christmas, ating gawin muna ang inaasahan sa atin ngayong panahon ng Adviento. If we want our Christmas to be a meaningful and a fruitful Christmas, kung gusto natin maging makahulugan at maging mabunga ang ating Christmas na maghatid sa atin ng paglago, pagtibay ng ating panampalataya, buksan natin ating mga sarili sa mga paanyaya bawat linggo sa panahon ng Adviento. So again, a blessed Sunday sa inyong lahat at sama-sama tayong maglakbay ngayong panahon ng Adviento at naway masalubong natin Panginoon ng
bukas ang ating mga puso. Again, a blessed Sunday everyone. Rest assured of my prayers for you and for your family.